na naipalawanag natin sa buong mundo at sa buong Pilipinas, BARM, na this party is a party to be reckoned with. Correct. Okay. Sir, gaano na po kahanda itong Bangsamoro Party? Talagang handa. In fact, wala pa po yung electoral code ng BARM. Registered na po tayo sa COMELEC. Aside po, ang kasamahan natin sa UBGP, pangalawa po kami naka-register sa COMELEC National, ang Bangsamoro Party. 2021 pa po na-register na natin ang. Again, that is in preparation. That signifies our readiness to participate in the electoral development, electoral struggle. So kami po, kasi kami naman, hindi po yan mawawala, hindi mabibiak, hindi maglalaho ang Moro National Liberation Front, kundi magta-transform lang siya into a political group like BAPA. Pero nandyan po, kung mayroon sila, kung mawawala yung organization, kami po sa MNLF, hindi po. We will just have these platforms or vehicle to be our vehicle in the political development of the BARM. Sir, nabanggit po kanina na ang layunin ng Bangsamoro Party ay para sa mga Bangsamoro at hindi lang sa Bangsamoro, maging sa Kristiyano at mga indigenous people. Opo, ganun po ang pagka-define natin sa hindi lang po ito sa Bangsamoro or na Muslim, kasi po nandito na to. This is para sa lahat. Kasaling lahat ang Bangsamoro Party. Hindi po natin pinipili at may mga opisyalis po tayo na Kristiyano. The first to recognize the existence of Christians in helping us in the struggle is the MNLF. On record po yan. Recognizing our IPs, the role of our IPs in our struggle, nandyan po sa record. The Christian, the settlers, nandyan po. Kaya po, nang mag-transform kami sa party, although hindi mawawala yung yung MNLF, nag-transform tayo sa party, kasama pa rin po natin ang dalawang sektor na yan na kailangan nandyan ang non-Moro IPs at ang mga Christian settlers natin dito sa BARM. Ma'am yan, ha? Yes, sir. Ako po News Bureau ng Mindanao Daily po for West Mincom. MP, sir, pwede niyo po ikwento sa amin dahil po marami kaming narinig, matulong na po na binigay niyo sa mga MNLF combatants, hindi lang po sa MNLF, pati po sa mga taga-Sulu at taga-Sulta po, pwede niyo po i-share sa amin, sa mga makasamang mga media, yung mga tulong po na bigay po ninyo at mga advocacy po niyo kasi kayo po yung isa sa mga bosses po ng Sulu. Tungkol naman sa mga kumbatan, hindi natin sila nalilimutan. In fact, especially malaking bulk, malaking chunk ng, alam po ninyo, mayroon kaming PDIF. Although wala po kaming pakialam doon kung paano yun pero we have to admit, pwede kami magturo kung ano-anong mga project o mga assistance ang pwede natin ibigay doon sa mga ma-assist na mga tao natin. So bilang MNLF, binuhos po natin ang ating resources doon sa MAPAR, sa agriculture and fisheries, para po mabigyan. Alam po naman ninyo ang Sulu na napakadami at napakaganda ng resources ng especially sa fisheries sector. So doon po natin binuhos at nakaroon po tayo ng mga cooperative ng fishing industry, pero medyo kulang pa po. Nandun ka po nang dinord over natin ang tatlong basnigan sa Sulu na ngayon operational na para sa mga combatants natin na Moro National Liberation Front. Panawagan po natin sa national government, meron pa kayong gustong hingin na tulong or gustong iparating pa sa kanila po on behalf of your people po? Unang-una, we need to recognize the fact that it's the Moro National Liberation Front ang naging tawag dito, daan, naging susi nung pakipag-cooperate ng Moro National Liberation Front because of our humanity, walang hesitancy on our part to accept na this institution, the BARM, shall be led, MI-led, as described, as provided for in the BOL. Kaya po, ang namin dito, na we need also to recognize the role of MNLF dito sa political development ng BARM. At saka, sana po na matuloy-tuloy ang implementasyon through
the spirit and letters of the agreement, both the 1996 peace agreement, because sinabi po namin na kung hindi na-implement man lang noong 1996 yung mga remaining provisions of the agreement, na we are wishing na dito sa BOL na mayroon pong semblance of implementation of what we are demanding in the 1996 peace agreement. At yun po, alhamdulillah, everybody is on board. Nandito na kami lahat ng factions ng MNLF. That is just to show our sincerity in the offer of the government sa peace process na to. O kaya po sana pakinggan din ang ng Moro National Liberation Front at i-recognize din. And of course, they are recognizing the role, the significant role of the Moro National Liberation Front in the peace process at dito sa BARM. Kasi po kailangan namin i-continue ang role namin sa BARM because alam po naman ng tao, ng kayo sa media, na hindi pa po tapos ang peace agreement na implement. Yes. We are not demanding, of course, if it is kung ikaka-vote ng bansa. Because alam po natin, ang issue sa BARM is a national issue. Hindi lang po issue natin sa Mindanao. So kung makakatulong ang peace natin dito sa BARM, sa peace, sa national development ng buong Pilipinas, bakit tayo magkaganon ng policy na hindi natin i-study talaga na sana ma-continue ang peace process at hindi ma-jeopardize ang peace process. We are not saying to extend because that is provided for na by law, pero dapat i-study kung ikakabuti na ba ngayon ang eleksyon. Although we are ready, yes, we're ready. But to get the real mandate of the people, yung talagang mandate ng kayo mismo ang nakakita ng eleksyon dito sa BARM, it is credible? Do we have a credible elections? I am not questioning the system, but it needs improvement. We need more improvement. Talaga makikita, kasi pag hindi namin ipaglaban dito, kawawa din talaga ang masa. Kawawa ang masses ng Bangsamoro. Kasi kami po ang vanguard ng Bangsamoro. Kami po ang nagsaing, kami ang nagkipaglaban sa BARM na to with our brothers in the MILF. So kailangan namin, hindi pa namin pwede, yes, kailangan namin i-campaign na kailangan pa natin i-continue ang grips natin dito sa BARM government through the actual mandate of the people. Pero kung hindi talaga kami ang gusto ng tao, wala tayong magawa so long as it is the real decision and mandate of our people. Kaya ginagalingan namin sa based on our performance because alam po natin ang functions ng elections. Hindi lang po mag-select ng leader, pero to magtitignan kung ano-ano ang mga performance ng mga leader. Kayo na po ang maghusga, hindi na po kami magsasabi kung anong nagawa ng BARM ngayon, kung anong nagawa ng noon, kung anong nagawa ng mga leaders natin sa bawat probinsya. May kanya-kanya kami pong sinasabi. May kanya-kanya kaming kapatan magsabi na we've done this, we've done that, we've done this with good performance. Pero tao na po ang maghusga. So long as, yun lang po ang demand namin, bigyan talaga ng karapatan ng tao na makaboto ng sarili niyang desisyon. Wala pong disenfranchisement. And we are demanding that. That is a demand. This is really, kung talagang gusto natin maging leader, talagang tayo ang gusto ng tao, wag natin i-disenfranchise ang tao, wag natin i-control ang botante, wag natin bayaran, basta pabayaan natin because this is the first parliamentary elections of the Bangsamoro. And I am challenging all of us. I am challenging our leaders. Pabayaan ng tao magboto ng kanilang gusto kung sino talaga. Huwag lang tayong magkaroon ng malakas na guts dahil kontrolado natin ang buong Pilipinas, ang buong BARM. Yun lang ang ang reservations namin, ang sentimento namin. Hindi po nagkalakas ng loob ang bapa dahil nakukontrol namin
to the barrel of our guns. Dahil may may barrel kami no. Dapat din tignan ang iba't ibang mga pags. Kayo sa media dapat mapagmasid din kayo kung may balance, talagang malinis. Magkakaroon na po ba tayo ng malinis at credible na election? Of course, I am not expecting a perfect system, electoral system, pero dapat sana ma-accept ng lahat ang resulta ng eleksyon. Fair Maraming electoral salamat. system. Thank you so much, sir. Maraming salamat.